Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jerry Manalo, John Ray Oico, Agnes Aliposa, at kay Martin Pacheo, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1786. Ginoong Chambers, may mali. Ang sistema ng pamamahala ng seguridad ng Mordo ay pinasara ang Hengdian World Studios ngayon. Sinabi nila na may mga malubhang panganib sa kaligtasan sa ating studio at dapat na lubusang sinisiyasat. Walang pinapayagan sa ngayon. Gayun din, gumugol ang DER ng maraming pera sa pagbili ng mga sikat na internet na mga tao na ating itinaas kamakailan. Matapos mabalitaan ng publiko ang kaganapan sa bumagsak na kurtina, hiniling ng Starchable na permanenteng itigil ang ating pakikipagtulungan. Maraming mga kilalang mga tao sa ilalim ng ating kontrata ang naipubliko din ang kanilang mga iskandalo. Natatakot ako na hindi na sila makapagpakita sa publiko sa ngayon. Sa Southlight, ang mga bangko na nagtatrabaho sa atin ay agad na nag-freeze sa lahat ng ating mga pag-aari. Sinabi nila na ang ating studio ay nasa isang malaking panganib sa utang, at hindi nila ma-unfreeze ang ating mga assets para sa ngayon. Sa isang solong tawag lamang, paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Larry. Ito ang mga balita na nagmula sa kanyang mga subordinate, na nakabigla sa hindi inaasahang pagliko ng mga kaganapan. Ang bawat solong piraso ng balita ay maaaring makagambala sa paglago ng Hengdian World Studios. Ang mga mata ni Larry ay kumapit ng takot habang nagmamaneho siya. Ang kanyang kamay, na may hawak na tabako, ay nanginginig. Matagal na siyang namamahala sa studio, ngunit hindi pa niya nakakaharap ang gayong komplikasyon. Siguro lahat ito ay dahil sa brat na iyon, si Harvey York. Ano ang magagawa niya? Tumanggi si Larry na maniwala na ang isang maliit na pritong tulad ni Harvey ay maaaring gawin ang isang bagay. Ngunit maliban kay Harvey, hindi nakakasakit si Larry sa ibang tao kamakailan. Walang sino man ang nang-ahas na paglaruan siya sa ganitong paraan. Agad niyang pinatigil ang kanyang van sa parehong lugar. Sa ngayon, ang masamang balita ay patuloy na dumarating. Maraming mga partido mula sa underworld na may kaugnayan sa studio ay naaresto. Kahit na ang Hong Kong ay nagpapalabas ng balita na nagsasabing ang 4 na nangungunang pamilya doon ay maaaring masira ang lahat ng ugnayan sa studio. Ang mga stock para sa Hengdian World Studios ay bumubulusok habang kumalat ang balita. Ano ito? Tila tulad ng brat na ito ay talagang may kakayahan. Isang kahihiyan na hindi lang ako para sa palabas. Malamig ang mga mata ni Larry. Pinaandar niya ang kanyang van sa ibang direksyon ng Mordo. May nakatayo na isang gusali na tinatawag na Roadhouse Commercial Center, na mukhang isang whisk. Pinahinto ni Larry ang kanyang van at naningkit ang kanyang mga mata. Lumabas siya at binati ang front desk, at pagkatapos ay kinuha ang elevator sa pinakamataas na palapag. Ang gusali ay may 220 palapag sa kabuuan, at pinamagatang Center of Mordo. Ang tuktok na palapag ay nagtataglay ng isang maluwang na hardin ng kalangitan. Sa gitna ng hardin ay may isang tao sa casual na damit, patuloy na nagsasanay sa Tai Chi. Ang Tai Chi ng lalaki ay ganap na naiiba sa ordinaryong Tai Chi na naibenta sa mga matatanda bilang isang regimen sa fitness. Kahit na ginagawa lamang niya ang parehong ilang mga galaw, ang bawat kamao na itinatapon niya ay mabangis at nakakatakot. Hindi nang ahas si Larry na hindi makagambala sa lalaki mula sa pagsasanay ng Tai Chi. Tumayo siya sa gilid, matiyagang naghihintay na matapos ang lalaki. Mga kalahating oras ang lumipas, ang lalaki ay nakakarelax sa kanyang mga kamao. Tulad ng ginawa niya, ang malabong puting singaw ay nagsimulang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Tumingin siya na parang sumailalim sa isang marathon. Matapos magtungo sa shower sa tabi ng pintuan, ang lalaki pagkatapos ay nagbago sa maluwag na mga damit at muling pumasok sa hardin ng kalangitan. Salamat sa pagbisita sa akin nang kakabalik ko lang sa Mordo, Larry. Ngunit bakit ka pinagpapawisan ng sobra?
Ang tao ay nagsalita sa isang magalang na tono, na parang pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Gayunpaman, kahit na ang mataas at makapangyarihang si Larry ay hindi nagpakita kahit isang pahiwatig ng pagmamataas sa taong ito. Nang magsalita si Larry, ito ay may isang napakamagalang na tono. Prince Patel, napunta ako upang makita ka kaagad pagkatapos kong marinig na bumalik ka na. Iyon ang dahilan kung bakit medyo kinakabahan ako. Sinenyasan ni Prince Patel si Larry na umupo at sinabi ng mahinahon, sabihin mo lang sa akin kung may nangyari. Kilala mo ako, hindi ko gusto ang manghuhula sa paligid. Pinakawalan ni Larry ang isang mahabang buntong hininga bago sumagot ng tahimik, Prince Patel, ang dahilan kung bakit ako napunta rito nang bigla na lamang ay kailangan kong humingi ng tulong sa iyo. Sa tingin ko, maaaring nasaktan ko ang isang malaking pagkatao. Ang Hendian World Studios ay nasa malaking problema dahil sa kanya. Maaari pa itong mabangkarote. Malaking gulo. Tanong ni Prince Patel, hindi nagbibigay ng tuwid na sagot. Kung ako ay binugbog hanggang sa kamatayan kapag malayo ako sa Mordo, syempre magkakaproblema ka. Ngunit ngayon narito ako, at may nang-ahas na sumalungat sa iyo. Inaasahan ko na ang taong ito ay maaaring magkaroon ng mga koneksyon sa pamilyang Lynch. Gayunpaman, ako ay masyadong walang pag-iingat at nasaktan siya bago magpatakbo ng isang background check sa kanya. Ang mga mata ni Larry ay kumibat ng mabuti. Nagpadala ako ng isang tao upang mag-imbestiga, kaya hindi ito dapat magtatagal bago may hayag ang kanyang impormasyon. Si Prince Patel ay nanatiling kalmado. Hindi na kailangan iyon. Kung hindi siya mula sa isa sa nangungunang 10 pamilya sa Country H o isa sa mga sinaunang mayaman na pamilya, ang pagsisiyasat sa kanyang background ay walang kahulugan. Kahit na siya ay walang sinuman na gumagamit ng kanyang sariling kapangyarihan upang tumaas sa katayuan, kaya ano? Maaari bang labanan ng isang tao ang mga taong may 12-dosenang henerasyon na may halaga ng background? Kinuha ni Prince Patel ang isang jade badge at inihagis sa mesa. Dalhin ito, at sabihin sa kanya na hindi ako nasisiyahan sa kanyang mga aksyon. Sabihin mo siyang huminto, gawin siyang lumuhad sa harap mo bilang isang paghingi ng tawad. Pagkatapos lamang ay papayagan ko siya sa kawit. Kung hindi, siya at ang lahat sa paligid niya ay mamamatay. Sa pagtingin sa jade badge na may pangalang Patel na inukit dito, nasiyahan si Larry. Mula noong sinaunang panahon, ang mga pamilya ng hari ay nabawasan sa mga ordinaryong mamamayan ng paisa-isa nang lumipas ang oras. Gayunpaman, ang pamilyang Patel ay isa sa mga pamilya na nakatago sa maraming henerasyon. Si Elias Patel, ang taong nauna sa kanya, ay prinsipe ng henerasyong ito. Sa kabila nito, siya ay naranggo pa rin sa ika-6 na prinsipe ng Mordo. Ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan ay naaayon sa kay Lucas at Terry. Sa suporta ni Elias, sino ang makatakot kay Larry? Hinawakan ni Larry ang jade badge na may parehong mga kamay, tulad ng kung ito ay isang sagradong relic. Yumuko siya ng magalang at pagkatapos ay dahan-daang umalis. Kasabay nito, tumunog ang telepono ni Harvey. Tumunog ang tinig ni Rachel sa kabilang linya ng telepono. Sir York, ang Keaton Real Estates ay nag-host ng isang party ngayon. Gaganapin ito sa Center of Mordo. Dapat itong magsimula ngayon. Mabuti, tumango si Harvey, pagkatapos ay pumalakpak ang kanyang kamay. Naglakad kaagad si Aidan. Ihanda ang kotse. Kalahating oras ang lumipas. 11:00 ng umaga, nagpakita si Harvey sa Center of Mordo. Nagpunta si Aidan upang iparada ang kotse habang mahinahon na lumakad si Harvey patungo sa party. Matapos dumaan sa bulwagan at corridors, nakita ni Harvey ang isang malaking pintuan na kahawig ng mga arko ng mga istruktura ng Hilagang Europa. Ang party ay isang mahalagang kaganapan para sa Keaton Real Estates. Hindi kinansela ni Seth ang party sa kabila ng nangyari kay Stacy. Pagkatapos ng lahat,
Ang Keaton Real Estates ay maaaring magbenta ng maraming mga pag-aari at kumita ng mas maraming pera kung mag-host sila ng isang mahusay na party at nasiyahan ang kanilang mga panauhin. Ang pintuan sa party ay selyadong sarado, napapaligiran ng mga security guard. May mga huling panauhin na kasalukuyang sinuri ng mga kawani. Si Harvey ay nakita ng casual bago tumungo sa kanyang sarili, tumigil ka dyan. Sino ka? Mayroon ka bang paanyaya? Pag walang paanyaya, walang makakapasok. Tumalikod si Harvey sa tunog ng galit na mga hiyaw. Habang lumingon siya sa likuran, narinig niya ang mga tunog ng mataas na takong na nakakabit sa likuran niya. Isang naka-plastic surgery na mukha ang lumitaw sa kanyang pananaw. Ang isang matangkad, svelte na babae na may isang katawan na dumaan sa mabibigat na operasyon ng plastic surgery ay nagmarcha kasama ang kanyang mga kasama. Galit siyang itinuro si Harvey. Sino ka? Sino ang nagpapahintulot sa iyo dito? Hindi mo ba alam na ito ang party ng Keaton Real Estates? Hindi ito isang lugar na halos lahat ay maaaring pumunta. Maliban kung mayroon kang isang paanyaya, umalis ka na ngayon. Ang babaeng nakaharap na may plastic na mukha ay sumulyap kay Harvey na puno ng pagkasuklam. Naturally, ipinapalagay niya na si Harvey ay isang maruming burol na pumuslit sa party para sa ilang pagkain. Isang minuto kung binibigyan ka. Kung hindi ka makalabas ngayon, kukuha ako ng isang tao upang masira ang iyong mga binti at itapon ka. Isa siya sa mga pangunahing miyembro ng Keaton Real Estates, at itinuturing na medyo malaking shot. Sa makatuwid, siya ay lubos na nasa kanyang pagmamataas. Wala namang sinabi si Harvey. Sa halip, nag-scroll siya sa ilang mga larawan sa kanyang telepono. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isang larawan at tinanong siya, ito ba kayo? Ikaw ba ang sekretarya ni Seth, si Abby Xavier? Oh, mayroon kang aking larawan, at alam mo kung sino ako. Mukhang nagawa mo na ang iyong araling bahay, kahit na nandito ka lang upang pumuslit para sa pagkain. Ang ekspresyon ni Abby ay kasing lamig ng yelo. Dapat mong gamitin ang aking larawan upang makapasok sa high-end na party na ito. Paano ang tungkol sa pagtingin mo sa iyong sarili sa salamin? Sa iyong mga hitsura, kahit na ang tamang damit ay hindi maaaring gagawin kang disente. Hindi ka maaaring magpanggap na may mga katangiang wala ka. Bilang kalihim ni Seth, naintindihan ng mabuti ni Abby ang mga bagay na ito. Siya ang may pananagutan sa pag-anyaya sa lahat ng mga panauhin, kaya't alam niya na wala si Harvey sa listahan. Ang mga babaeng kawani na sumusunod kay Abby ay binaril ngayon si Harvey na mapaglarong at naiinis na hitsura ngayon. Matapos pamamahalaan upang magbenta ng maraming mga pag-aari, napag-isipan nila ang kanilang sarili bilang mga superior na nilalang. Sila ay mga ordinaryong tao lamang. Gayunpaman, nakikita si Harvey sa kanyang casual na damit, nagsimula silang tumingin sa kanya. Hindi tinanggal ni Harvey ang kanyang telepono. Patuloy siyang nagpatuloy, tinamaan mo si Cynthia kahapon pabalik sa Hendian World Studios, di ba? Cynthia Zimmer, ang maliit na batang babae na nakakasakit kay Ginoong Keaton. Ang paghamak ay kumule sa mukha ni Abby. Dapat ikaw ang kasintahan ng babaeng tanga na iyon. Ano, galit ka ba na siya ay nataman kagabi? Nagpunta ka ba dito para maghayganti? Sa totoo lang iniisip mo ba na ito ay isang lugar kung saan maaari mong gawin iyon? Malamig na bulalas ni Harvey, sapat na walang kaparirikan. Sabihin mo lang sa akin kung sinaktan mo siya o hindi. Si Harvey ay may isang simpleng plano, at iyon ay upang sirain ang bawat solong tao na naglagay ng kanilang mga kamay sa kay Cynthia. Ito ay magsisilbing pampainit. Pagkatapos nito, lumipat siya sa ibang bagay. Kung si Abby ay may bahagi sa pagpinsala kay Cynthia, hindi bale kay Harvey na kumilos kaagad doon. Hey! Gaano ka katapang? Maglakas loob ka sa pagsisiyasat sa akin dito. Pinakawalan ni Abby ang isang mapagmataas na pagtawa. Tama iyan. Sinuntok ko siya. 3 buong sampal, kahit na. Hindi man lang niya ipinang-ahas na magsalita. Ano, may gagawin ka ba tungkol dito?
Siya ay isang maliit na batang babae, ngunit siya ay nang ahas na makipag-usap muli sa kay CEO Keaton. Babalaan kita, hindi pa tapos ang bagay na ito. Kapag tapos na siya sa kanyang negosyo, haharapin niya ito mismo. Mas mahusay mong isipin ang tunay na mahirap para sa batang babae na iyon. Maliban kung nagpasya siyang magkaroon ng isang magandang oras sa kay CEO Keaton, maaari lang siyang maghintay para sa kanyang kamatayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Malamig na hinimas ni Abby Xavier ang kanyang kamay matapos itong sabihin. Bigla, ang ilang mga bodyguard ay lumakad ng magalang. Kalihim Xavier, ano ang bagay? Tumalikod si Abby at sinabi ng malamig, itaboy ang maliit na dyablo na ito. Huwag hayaan siyang maging isang tanawin dito. Aalis na si Abby matapos magsalita. Ang mga babaeng empleyado sa likuran niya ay tumingin din kay Harvey York na may awa. Ang taong ito ay tiyak na hindi alam kung saan siya nakatayo. Tiyak na nagpapakamatay siya, pagdating sa lugar na ito at hinamon ang Keaton Real Estates. Maraming mga bodyguard ang dumating na may mga batuta, sinusubukan na escort siya. Walang pakialam si Harvey. Abby, gusto mo ba ng isang sulat ng paanyaya? May ilang dala ako. Manggahas ka bang basahin ang mga ito? Tumalikod si Abby at sinabi ng malamig, mayroon ka bang isang sulat ng paanyaya? Kung maaari mong gawin ito, pagkatapos ay luluhod ako. Pagkatapos ay dapat kang lumuhod. Humakbang si Harvey sa susunod na segundo. Sampal. Isang malulutong na sampal ang tumama sa mukha ni Abby, at lumipad ang buong katawan niya. Isang pulang palad na nakamarka na lumitaw sa kanyang plastic surgery na mukha. Sampal, sampal, sampal. Hindi tumigil si Harvey at nagpatuloy sa pagsampal sa iba. Maya-maya, lumipad din ang mga babaeng empleyado at ilang mga bodyguard. Lahat ay may pulang namamaga na mukha at pag-agos ng dugo mula sa sulok ng kanilang mga bibig. Hindi nila maiiwasan ito at walang lakas upang labanan muli habang nahaharap sa lakas ni Harvey. Ikaw, gaano ka katapang na sinaktan ako? Hinawakan ni Abby ang kanyang pangit na mukha at sumigaw, alam mo ba kung sino ako? Walang pakialam si Harvey, tila hindi sapat ang aking sulat ng paanyaya. Pagkatapos, ay bibigyan kita ng kaunti pa. Pagkatapos ay sumulong si Harvey matapos ang kanyang mga salita at nagbigay ng isang dosenang higit pang mga sampal. Sampal, sampal, sampal. Ang figure ni Abby ay naiwan na nakabitin sa hangin. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay nakipagtalo sa isang galit, at maaari lamang siyang magsalita ng walang kwenta. Security. Nasaan ang security? Nasaan ang security? Maraming mga bodyguard mula sa Keaton Real Estates ang nagpupumilit na magmadali, ngunit pagkatapos ay sinampal muli sila ni Harvey. Bigla, lahat sila ay lumipad, at humagupit sa pader na marmol bago dahan-daang dumulas. Lahat sila ay kumibot habang sila ay nakarating at hindi na makabangon. Ang pangkat ng mga tao na ito ay tumingin sa kay Harvey na may mga nakakagulat na ekspresyon. Hindi nila inisip na si Harvey ay magiging sobrang dominante dito. Ang isa sa kanila ay hindi makakatulong ngunit sumigaw, ikaw. Sino ka? Ang mga taong iyon ay itinuturing na masters. Ang kanilang lakas ay hindi masama, ngunit hindi nila makita ang paggalaw ni Harvey. Hindi sila pinansin ni Harvey. Pagkatapos ay nag-ayos siya patungo kay Abby at sinabi ng walang pag-iingat, hindi ba sapat ang liham na paanyaya na ito? Kung hindi ito sapat, maaari kitang bigyan ng ilang dosenang higit pa. Marami akong dala. Ikaw, malungkot si Abby. Hindi niya inisip na ang kanyang mukha, na ginugol niya ang maraming pera, ay nasira ng isang bukol. Nakita niya na si Harvey ay sobrang dominante. Gayunpaman, mayroon siyang tinatawag na mataas na kataas-taasang lipunan. Ang pagmamataas sa kanyang puso ay nagawa niyang ayaw sumuko kay Harvey. Sinuntok mo ako.
Pagkatapos ay kailangan mong mamatay. Hinawakan ni Abby ang kanyang mukha sa isang mapait na ekspresyon sa ngayon. Si CEO Seth Keaton ay lubos na nakakabit sa akin. Hinding-hindi kanya papayagan. Mamamatay ka. Si Cynthia Zimmer ay mamamatay din. Lahat kayo ay kailangang mamatay. Tila hindi pa rin sapat ang aking sulat ng paanyaya. Bumantong hininga si Harvey, humakbang pasulong, at humakbang sa mukha ni Abby. Bas again. Agad na nagkakontra ang plastic surgery na mukha ni Abby, at agad na kumalas ang kanyang Botox na ilong. Kalaunan, kumuha si Harvey ng isang papel na tisyo upang malinis ang kanyang mga palad at pagkatapos ay sinipa pabukas ang pintuan ng party. Bang! Ang tunog ay parang kulog, at ang karamihan ay nagulat. Kabanata 1770. Bang! Ang parehong mga dahon ng pintuan na tanso ay natamba sa sipa ni Harvey York, na gumagawa ng ingay na nakakabingi. Ang lahat sa bulwagan ay nagulat, at hindi nila sinasadya na tumingin. Ang host na nagsasalita sa entablado ay tumigil ng bigla at hindi nagsalita na parang siya ay hinawakan ng isang tao sa leeg. Si Seth Keaton ay nalampasan sa mordo. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang $10 milyong na mga assets, pagkatapos ng lahat. Kaya, siya ay may isang mabuting reputasyon sa industriya ng real estate. Ang lahat ng mga inanyayahan niya sa party ay may mataas na katayuan at pagkakakilanlan. Walang inaasahan na may sumipa pa bukas ng pintuan sa ganoong paraan, na walang prinsipyo at mayabang. Sino ka? Nakita rin ng lahat na naruroon ang sekretarya ni Seth na nakalubog sa pintuan, na nagkukumbinsi sa lahat. Mahigit sa 10 mga bodyguard ni Seth ang tumakbo sa isang iglap. Ang isang nangunguna ay sumigaw, at lahat sila ay kumuha ng kanilang mga electric baton. Sino ka? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na lumapit at gumawa ng problema dito? Alam mo ba kung anong lugar ito? Si Seth, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay tumingin kay Harvey nang walang pakialam. Ang kanyang ekspresyon ay parang makapal na yelo, at tiningnan niya si Harvey na parang patay na siya. Bagaman hindi niya alam kung sino si Harvey, alam niya ng lubos na masisira si Harvey. Natapos na si Harvey, hindi na kailangan para sa kanya, na CEO, ang personal na gumawa ng aksyon sa mga nasabing okasyon. Ang isang bangkos ng mga tao ay maaaring yapakan siya ng kamatayan ng madali. Si Harvey ay tumingin din na walang malasakit sa parehong mga kamay sa kanyang likuran, naglalakad na parang naglalakad siya ng marahan sa isang bulwagan. Bagaman ang mga bodyguard na sumugod ay may nakakamatay na hangarin, si Harvey ay nanatiling kalmado at nakaka-relax, at walang kaunting takot. Ang antas ng kumpiyansa na ito ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng anumang ordinaryong tao. Gayunpaman, kahit na maraming mga tao ang nabigla, ang kanilang mga mukha ay puno ng sarkastiko at pagkasuklam. Sa kanilang paningin, ang mga damit ni Harvey ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa $156 sa kabuuan. Paano ang isang wala na tao ay nang ahas na pukawin si Seth? Wala ba siya sa isipan, o siya ay kakaiba lamang? Bagaman hindi si Seth ang nangungunang figure sa mordo, marami pa rin siyang koneksyon sa gobyerno at sa mga lansangan. Madali niyang madurog ang maliit na dyablo na ito, na hindi alam kung saan siya nakatayo, na may ilang mga salita lamang. Gayunpaman, ang walang malasakit na ekspresyon ni Harvey ay agad na binawi ang kanilang mga pananaw. Keaton, bibigyan kita ng 10 segundo. Lumabas at lumuhad sa iyong sarili. Walang pakialam si Harvey, ngunit ang sinabi niya ay lubos na nagulat ang lahat na naruroon sa sandaling iyon. Hindi tumayo si Seth, ngunit ang kanyang walang malasakit na tingin ay nahulog kay Harvey. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isang patay na tao. Samantala, kumbinsido din siya na handang pumatay si Harvey. Hindi ka ba kamangha-manghang, CEO Keaton? Paano ka naging duwag ngayon? Ginagawa nitong medyo nabigo ako. Akala ko maaari ka ring maging kahanga-hangang ngayon sa harap ko.
Hindi lamang pinansin ni Harvey ang mga bodyguard na nagsasara at humakbang ng walang pag-iingat sa kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Brat, sino ang impyerno? Sa sandaling ito, ang isang babaeng nasa gitnang edad ay hindi makakatulong sa pagtayo at itinuro si Harvey ng matindi. Si CEO Keaton ay hindi isang taong walang katulad na maaari mong hilingin. Sampal. Hindi nagsalita si Harvey nang walang katuturan at agad na sinampal siya. Pagkatapos, ang babae ay ipinadala na lumipad. Seth, pumunta ka dito. Nagmamadali ako. Si Harvey ay nanatiling walang malasakit. Nagpunta ka ba talaga dito upang gumawa ng problema? Mahigit sa 100 ang mga bodyguard ni Seth ang nanginginig sa galit. Nagmadali silang sumugod ng paisa-isa sa kanilang mga paa. Bang, bang, bang. Sinipa sila ni Harvey ng paisa-isa. Sa mas mababa sa 10 segundo, ang lahat ng mga ito ay nakaluhod, na walang tigil sa lupa.